Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita po natin si San Martin de Porres na manata sa Diyos, nag-alaga sa mga may sakit, nagpakain ng mga nagugutom. Ito ang tunay na buhay na makabuluhan. Upang maging karapat-dapat sa isang buhay na puno ng pagpapala, isang buhay na makabuluhan. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mong aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain. Kaysa niya sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahabagan sa panahong ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, ngayong kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidama, taglay niyo ang aking diwa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa Kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayon, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayon, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay
ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lunes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Ngayon po November 3, ginugunita po natin si Saint Martin de Porres. Narinig po natin sa Ebanghelyo, maglingkod ka ng walang kapalit. Meron kang mga iimbitahan, meron kang mga tutulungan, meron kang mga papakainin. Ang paglingkuran mo, hindi yung may maibabalik. Bagkus yung mga pingkaw, pilay, yun talagang mga dukha. Wala silang maibabalik. Pero sinabi sa Ebanghelyo, ikaw yung tunay na pinagpala. Ikaw yung tunay na mapalad. Kasi anuman yung ibinigay mo doon sa mga tao na walang maibabayad, walang maibabalik, ibabalik yan ni Lord. Gagantimpalaan ka ng Diyos. At hindi lamang sa mundo na ito, gagantimpalaan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ito po ang pinanghawakan at isinabuhay ni Saint Martin de Porres. Siya po ay isang lay brother ng Dominican Order sa Peru. Siya po ay anak ng isang maharlikang Kastila at isang dating alipin na Aprikano. Kaya po pag tinignan niyo si Saint Martin, may itim ang kanyang balat, medyo kulot ang kanyang ulo. Pero gwapong-gwapo po ito. Mana dun sa kanyang tatay, batangos ang ilong at gwapo, kaya lang maitim yung balat kasi nga yung nanay niya ay Aprikana. Pero gwapo pa rin po. Sa mata ng lipunan po, siya ay mababa dahil sa kulay ng kanyang balat. Ngunit sa mata ng Diyos, si San Martin ay dakila kasi naglingkod po siya. Tahimik lamang po siyang naglilingkod. Nagpapakain, gaalaga ng mga may sakit. Pinapakain niya man ng gugutom, nag-aalaga ng mga ulila, yung bang mga pinabayaan sa lipunan. At sa lahat ng yon, wala siyang ibang hinangad, kundi ang magpagaling, ang magpatawad, magpahayag ng pag-ibig ng Diyos, at ipakilala si Jesus sa mga taong kanyang pinaglilingkuran at makita rin si Jesus sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Maglingkod ka. Pero maglingkod ka ng walang hinihintay na kapalit. Maglingkod ka dahil gusto mong maglingkod. Magmahal ka kasi gusto mong magmahal. Kapanalig, ikaw, kaya bang magbigay ng walang kapalit? Kaya bang magmahal kasi gusto mo lamang magmahal? Ikaw ay buhay ngayon kasi may mga tao na nagbigay sa iyo at hindi po sila humihingi ng kapalit. Nagsakripisyo, napuyat, nagtrabaho, gumastos ng malaki. Nasaktan pa nga po natin sila. Paulit-ulit natin silang nasasaktan, pero paulit-ulit din silang nagpapatawad at patuloy na nag-aalaga at kumakalinga sa atin. Sila ang dahilan kung bakit narating natin yung magandang kinalalagyan po natin ngayon. Sila ang dahilan kung bakit buhay tayo ngayon. Mga magulang mo, mga nag-alaga sa iyo, ate, kuya, mga tao na nagmalasakit sa iyo, hindi naman humihingi ng kapalit. Ang gusto lang po nila, magmahal. Ang gusto lang nila, magbigay. Ang gusto lang nila, sila na pinagpala ng Diyos, ay magamit ng Diyos para maging pagpapala ng Diyos para sa iba. Sila na nakakita ng kahulugan ng buhay, ay tumulong sa iba upang makita rin ng iba ang kahulugan ng buhay. Magmahal. Ganyan po ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi give and take.
ang give and take ay negosyo. Kapag ikaw ay nagbigay dahil meron kang gustong makuha dun sa tao, negosyo po yan. Nagbi-business ka. Okay lang. Basta maging maliwanag sa'yo. Bigyan kita nito, bayaran mo ako. Mabait ako sa'yo, mabait ka rin dapat sa akin. Negosyo yan. Investment yan. Kaya ka nagiging mabait sa tao kasi alam mo, balang araw, tutulungan ako nung tao na ito. Parang negosyo nga, investment. Pero when we love, nagmamahal ka kasi gusto mo lamang magmahal. May balik siya o wala, mamahalin mo. Mabait siya, may araw siyang hindi mabait sa'yo, magmamahal ka pa rin. Kasi minamahal mo siya hindi dahil sa ginagawa niya sa'yo. Minamahal mo siya kasi pinipili mo na magmahal. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo minamahal ng Diyos base sa ibinibigay nating pagmamahal sa Kanya. Kasi kung ganun si Lord, naku, walang maliligtas. Kasi lahat po tayo talaga kulang. Pero kahit kulang, ang naibabalik, naibibigay, nagagawa natin para sa Panginoon, kulang na kulang. Ang tingin ng Diyos, tayo ay sapat. Sapat na pag-alayan ng buhay, sapat para iligtas. Sapat para maging karapat-dapat na makasama sa langit sa buhay na walang hanggan. Paano tayo naging sapat sa paningin ng Diyos? Hindi dahil sa ginagawa natin, kasi nga kulang ang ginagawa natin. Tayo sapat dahil minamahal tayo ng Diyos. Tayo naliligtas kung tatanggapin natin ang pagmamahal na ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kung tatanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos, ang grasya ng Diyos, doon po tayo maliligtas. Hindi sa gawa natin, bagkus sa grasya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, kasi ang tingin niya sa atin, tayo sapat. Kapag nagmamahal ka, ang tingin mo sa taong minamahal mo ay sapat. Kasi kung kulang ang tingin mo sa Kanya, hihingi ka ng bayad. Kulang yung ginawa niya, hihingi ka ng kapalit. Pero kapag mahal mo ang isang tao, anuman ang gawin niya, marami man o konti man, malakas man siya o mahina siya, sa hirap at sa ginhawa, sa kalusugan o sa karamdaman, kapag mahal mo yung tao, para sa'yo, siya ay sapat. Sapat na magawa mo siyang mahalin, tulungan. Sapat na maalagaan mo siya kapag siya ay may sakit. Mapakain mo siya kapag siya ay nagugutom. Sapat na maipagdasal mo siya sa mga panahong hinang-hina siya. Sapat na. Kasi nga, mahal mo siya. Ganito yung tingin ni St. Martin de Porres sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi niya tinitingnan kung may sakit, kung matanda, kung mahirap, kung mabaho. Hindi niya tinitingnan yung mga kahinaan, yung mga kulang. Hindi niya nakikita yung mga kulang. Ang nakikita niya, sapat sila. Kasi ang nakikita niya, si Jesus, nandoon sa mga tao na kanyang pinaglilingkuran. Kung kaya't, yun yung ginagawa niya. Naglilingkod, nagpapakain, nagsiserve, at sa bandang huli naman po, siya po ay ginantimpalaan ng Diyos. May sikreto po si St. Martin de Porres. Sinabi niya, all my work is for God because only His approval matters. All my work is for God because only His approval matters. Lahat ng ginagawa ko ay para sa Diyos. Kasi ang gusto ko lamang,
ay yung pagsang-ayon ng Diyos. Only His approval, only God's approval matters. Inialay niya lahat. Kaya yung mga pinaglilingkuran niya, may sakit man o anuman ang kinalalagyan, sila'y sapat kasi nakikita niya, iyon yung sinasang-ayunan ng Diyos na paglingkuran niya. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo, mga pingkaw, mga may kapansanan, mga pilay, mga bulag, mga walang maibabalik. Pero pinaglilingkuran mo, kapag nagawa mong makapaglingkod sa mga taong walang maigaganti sa iyo, sinabi ni Jesus, ikaw yung tunay na masaya, ikaw yung tunay na mapalad, ikaw yung tunay na pinagpala. Tunay, may kahulugan ang buhay mo. Bakit? Dahil gagantimpalaan ka ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Ang gantimpala na ibibigay ng Diyos sa iyo sa pagkabuhay ng mga banal. San Martin de Porres, ipanalangin mo kami. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama na nasa langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig, ang kagandang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ating tutugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napababayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoon naming Diyos, ibinigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang banaming lumikha, minarapat mong si San Martin ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawat pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabik ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol, San Martin de Porres at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tingin po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating pinaglilingkuran kapag naglilingkod tayo sa mga dukha. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Martin para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, pinaglilingkuran ang Diyos sa mga nangangailangan. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecelitanis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig na nakasubaybay
sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang katahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Desde fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presisti eis. Omni declamentum in sia bente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum, in nobis iutas insciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglidi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin sa Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.